Ng umaga, ang pinakamalaking bulto niyan, mga anak ko sa karagatan. Sa karagatan, yes. Walang, Hindi po talaga ano yan, operation. wala yung nasabat, yung suspect. Walang mga Yes. suspect to eh. Ha? Wala. Nakita ng mga mangingisda, kung sino-sino, napalutang-lutang po yan. At sinumbong nila sa mga pulis, sa PDEA, sa Coast Guard. Kaya nasamsam po yung bulto-bultong droga na yan. Yun ang pinakamalaking porsyento dyan. Yun. Bilyon po ang halaga. Oo. So, noong isang araw pala, nagkaroon ng, kahapon lang yata, no, so, na yan ay sinunog doon sa hangin ng Kapas Tarlac. Oh, ang tagang thermal pa at ang ginamit. Kasi dalawa yung sunugan na yan, Tarlac, at saka doon sa may General Trias, Cavite. Oh. Pero ang sabi ni BP Inday, hindi, bakit kailangan magpa-picture dyan sa pagsusunod din? Bakit kailangan Tingnan na ba niya na yan? Ay, ito. Tanya natin. Sige nga. BP. BP. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? Ayun, may kailan. Oo, di ba? Ay, hindi ba uso, hindi daw dapat. Pero ako naman, in fairness, kung gusto ng Pangulo eh. Di ba? At dahil dyan, may Kasi nga naman, hindi pang karaniwan yung laki na madami nga naman, no? Kasi kung yan ay kumalat, maraming buhay na sisirain yan. Tama. At bilang Pangulo ng bansa, sapagkat, di ba, ng kanyang termino, kasi yan ang magiging hamon sa kanya. Nung Duterte administration at pagpasok ngayon ng Marcos administration, biglang iniba talaga. Parang 180 degrees sa pag-iba. Ang tawag nila ngayon ay bloodless war laban po sa illegal drugs. Sumagot ang Malacanang din. Nagsagutan pa? Bakit kailangan questionin yung pagpapupoto niyan? Gano'n? Gumising na nga ng maaga ang Pangulo. Oh, Kaya nga gumising na maaga para magandang dating sa camera. Tapos gaganyanin pa. Tanya natin si Jose Claire Castro. Ang Pangulo ay gumising na maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng iligal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang droga, ang iligal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang iligal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga iligal na droga na ito kaysa po walang gawin sa mga nawalang iligal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pag-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito, Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Ayun. Yun dapat, di ba? Naka-CCTV sila sa ginagawa ng Vice President. Then na agad sagot, di ba? Totoo. Pero ako ang napansin ko, bukod doon sa mga magandang pinahayag ni Atty. Claire, ang ganda ng sayang niya. Saya. O yung sakit mo, may labas mo nga ulit. Kasi yung, ang ganda ng pagkakablo, tsaka yung kanyang, dito, yung alam pa iba tawag doon, yung magkabila. Okay na mo? Ano yan? Pakpak. Hindi, ang ganda. Oo nga.